Hi, magandang hapon mga kabakyard. Nandito tayo sa ating manukan ngayon. Matagal-tagal na ako hindi nakakapag-vlog ng manukan. So ngayon na naman ulit kasi alam nyo naman ang dami kong ginagawa. Grabe. Sobrang dami talaga mga kabakyard kasi busy. Mga nakaraang linggo ang dami kong mga meetings, seminars. Naku, napakarami talaga kaya ngayon na ako nakapag-update na naman sa ating manukan. Ayan. Ito kasing inyong simpleng gardenera is ang dami kong mga trabaho. Kaya ito, grabe halos hindi na ako nakakapag-vlog. Nung nakaraan is puro sa mga activities ang aking mga nabablog. Ngayon balik tayo sa ating farm. Ating backyard. Ayan, grabe. Uhaw na sila mga ka-backyard. Ayan nakikita nyo meron akong i-reveal sa inyo ngayon mga ka-backyard. Dahil grabe hindi ko akalain biglang bagsak ang presyo na ng itlog dito sa amin. Grabe. Nagulat na lang ako. Mahina na ang bumibili sa aming tindahan. Yun pala sa market is napakababa na ng kanilang mga itlog. Kaya tingnan niyo mga ka-backyard. Halos hindi ko pa ito na harvestan. Hapon na ngayon. Anong oras na to? Mag 5 o'clock na hindi pa ako nakakapag-harvest. Dahil sobrang busy. Kaya ito ngayon, maglalagay muna ako ng tubig. Mamaya magkukwentuhan tayo habang nagha-harvest ako ng itlog. Maglalagay lang muna ako ng tubig mga ka-backyard. Grabe talaga. Sobra. Napaka mura ng itlog tapos ang feeds is hindi pa ganon kababa. Kaya grabe. Sa ngayon talaga is kailangan nating tanggapin na minsan talaga ay nagkakaroon tayo ng pagkalugi. Sa ngayon, sa presyo ng itlog at presyo ng itlog at presyo ng feeds, hindi ka makakabawi. Meron man siguro pero kunting-kunti lang talaga. Kaya nga ito, ang nararapat talaga sa atin is hindi lang tayo mag-focus sa isang pinagkakakitaan. Kailangan talaga natin ng multiple income para babagsak man ang isa, meron pa tayong ibang pinagkakakitaan na iba. Para hindi naman ganon kasakit ang ating pagbagsak. Katulad nito, grabe talaga dito ngayon mga ka-backyard. Talagang maraming mga maliliit na may manukan ang kawawa. Kagaya ko. Okay lang siguro sa mga maramihan dahil hindi nila masyadong ramdam ang pagbagsak. Pero para sa amin, grabe talaga. Sobrang aray talaga, sobrang aray. Kaya nga ito, kwentuhan tayo. Ayan mga ka-backyard, tuloy tayo sa ating kwentuhang manukan. Ito ngayon, alam nyo, grabe talaga napakasaklap ng pangyayari dito ngayon mga ka-backyard dahil biglang bagsak ang presyo. Alam nyo, no, mga nakaraang linggo lang, ang presyo na itlog sa market, ang kanilang jumbo is 240. Ang XL is 230 pa. Tapos ang large nila is 220. Tapos bigla na lang magtatanong yung aking suki na kung bumaba daw ba ang aming itlog. Sabi ko, bakit? Sabi niya ganon, bumaba daw ang itlog sa market. Ay ganon ba, bumaba? Di sabi ko sa kanya, sige, pupunta ako ng market at magtitingin ako ng presyo doon. So ganon nga ang nangyari, pumunta ako ng market at nagtanong-tanong ng presyo ng itlog. Sus, nagulat talaga ako mga ka-backyard. Grabe talaga kababa. Sobra.
naglagapak talaga ang presyo. Biruin mo, ang presyo ng jumbo nila is 200, 210 na lang. 210. Tapos ang kanilang XL is 190. Tapos ang large sila is 180. So sabi ko, aray, grabe naman ang ang binagsak. Tapos ang presyo ng ng feeds is hindi pa ganun talaga bumaba ng husto. So sabi ko, paano na lang kaya ito makakabawi ang mga katulad naming maliliit lang na mga farm kung ganito kalaki ang ibinagsak. Syempre, alam nyo naman pagka kunti lang ang alaga mo, mas kunti ang kita mo, hindi katulad ng sa maramihan na talagang ang dami-dami talaga ng kanilang mga harvest, dami ang income, ganun talaga. So di ganun ang nangyari. Kailan lang ako nag-decide na na magpababa, kasi sabi ko tignan ko pa yung kung makakabawi ba kami. So kinompute ko naman, ayun, kung mas bababa ako ng konti sa market is may kita pa rin namang konti. So yun na lang, ganun na lang talaga mga kabakyard. Kailangan nating tanggapin sa ating sarili na meron tayong mga up and downs. Hindi kailangang lagi tayong up. Talagang ipinapadanas din sa atin ang pagbagsak, ganun talaga. Pero syempre, alam ko naman, naniniwala naman ako na babalik at babalik din naman ang dating presyo ng itlog. Siguro sa ngayon lang dahil papunta na sa bakasyon, kaya ganun talaga kababa ang ating mga presyuhan sa ating itlog. Pero grabe naman talagang as in ang itlog lang, kasi ang mga karne naman is ang tataas pa din ng presyo, ganun pa rin, hindi naman siya bumaba. Ang baboy dito is parang 195 pa or 200 pa ang kilo ng ng live. Kasi sa market 380 to 400 pa din ang ang kilo nila. Kaya grabe. Napakasaklap talaga itong pangyayari na ito. Pero pray lang tayo, laban lang. Kaya nga dapat talaga is hindi lang tayo mag-focus sa isang pinagkakakitaan. Kailangan talaga nating mag-multiple multiple businesses para hindi tayo aaray ng husto pag ang isa nating pinagkakakitaan is babagsak. Kailangan talaga lagi tayong handa sa sa mangyayari sa atin, kasi hindi naman natin hawak ang panahon. Lang tayo, sabay lang tayo sa agos ng ng buhay. Kaya ang mapapayo ko lang sa mga ngayon, kasabayan kung ganito bumagsak ang income sa pag-iitlog, is laban lang po tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi nga hindi naman tayo bibigyan ni Papagad ng trial sa buhay na hindi natin makakayanan. Okay lang 'yan, huwag nating pababayaan yung mga alaga natin, para sa susunod is pa din, ganado pa rin silang mangitlog. Dahil hindi naman sa habang panahon na ganito ang presyo ng ating mga itlog. Kaya wait lang natin na hanggang sa babalik sa dating presyo na medyo malaki-laki ang ating income. So sa mga aray man tayo ngayon sa presyo, bawi-bawi na lang tayo sa iba nating mga produkto. Katulad nito ngayon, dahil may mga saging naman kami ditong alternatibo, dahil may mga bunga naman, ayun, meron tayong mga pangtapal sa ating mga short, sa ating pagsusupply ng kanilang mga pagkain. Yan, kasi ngayon pakain lang tayo ng pakain na wala tayong ganun na income dahil sa pangyayaring ito na bumagsak ang presyo ng ating mga itlog. Kaya sana sa aking mga kapwa nagmamanukan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa, ha. Laban lang tayo, pray lang tayo lagi kay Papagad na matatapos din ito. Matatapos din ang
trials na ito sa ating pagmamanukan. Kaya nga buti na lang nga mga kabakyard, meron kaming additional na yung inaantay naming nag-start naman sa pagbababoyan, pero kunti nga lang. Pero okay lang yan. Kasi at least kahit papaano, meron tayong aantayin pagkalipas lang ng mga ilang buwan. Kaya go lang. Pray lang tayo palagi kay Papagad para mag-survive tayo sa hamon ng buhay. Kasi kahit pang mga mga pagsubok na darating sa atin, basta tiwala lang tayo kay Papagad, malalampas at malalampasan natin ang lahat. Katulad sa akin, napakarami ko ng trials sa buhay. Kaya pasalamat na lang din ako sa mga sa mga tumutulong at patuloy na nag-a-advise sa akin sa mga nangyari na nagpapalakas ng kalooban. Thank you talaga. Dahil kung hindi dahil sa inyo, talagang aywan. Parang gusto ko na rin sumuko, pero syempre dahil meron tayong mga mga anak na dapat nating alagaan at syempre gabayan, kaya laban lang tayo sa buhay. Ganon talaga. Kailangan nating palakasin ang ating kalooban para sa mga trials pa na darating sa ating buhay. Kaya nga ito ngayon, mga kabakyard, talagang focus kami ni Dani sa pagtatanim muna. Kasi nga yun lang ang paraan para makabawi. Dahil sigurado itong itlog aabutan pa ng mga 2 buwan siguro ito bago magbaback to normal ang presyo. Depende na lang sa supply na darating, kasi grabe, halos ang dami siguro nagmanukan ngayon dito mga kabakyard, kaya ganito na biglang bumagsak ang presyo ng ating mga itlog. Pero okay lang yan. At least kahit pa paano, meron pa naman tayong mga suki na mga bumibili. Hindi pa rin tayo pinapabayaan ni Papagad na as in wala nang bumibili sa ating mga paninda. Yun na ang masaklap pag na wala na tayong benta. Kaya ang laki rin ang kalamangan pag may sarili kang pwesto din na binabagsakan ng ating mga produkto. Kasi parang katulad dito sa amin, malapit kami sa subdivision, tapos malapit din kami sa private school. Kaya okay lang, kaya mabenta pa din ang itlog at ang aming mga gulay. Yan. At the same time, may mga kunting grocery din kasi sari-sari store man ang ating ang ating bagsakan. So yun, kahit pa paano mga kabakyard is nakakapag tayo, nakakabawi. Kaya ayan, nang tawag dito mga kabakyard. Ayan, tuloy pa tayo sa ating pag-harvest mga kabakyard. Tingnan nyo, wala nang papadilim dito mga kabakyard. Ilalagay ko na lang ito dito sa baba. Ayan, parang medyo maliwanag pa ng konti. Kasi nga dahil naubusan na tayo ng tray na pang harvest, ito dito natin ilalagay ang mga itlog sa sa ating balde. Ayan. Dahil talagang grabe, hindi ko kasi ito na-harvestan kahapon. Plus itlog kasi nila ngayon, kaya ayan tingnan niyo ang sitwasyon. Grabe, kumpul-kumpul talaga ang kanilang mga itlog. Ayan mga kabakyard. Kumpul-kumpul talaga. Kaya talagang napakarami nating egg ngayon. Pero ganun pa man mga kabakyard, laban-laban lang tayo sa sa buhay. Kahit na bumagsak ang presyo ngayon, okay lang yan kasi binigyan naman tayo ng blessing ni Papagad na ilang taon na bawing-bawi naman natin na ang mga itlog. Kaya okay lang.
na bumagsak siya ng ano, sandali. Pero hindi ko pa rin alam kung kailan ito babalik sa normal. Ang ganun pa man, ano lang, kalakasan lang ng loob ito mga kabakyard dito. Sa pagninegosyo, lahat naman ng negosyo kasi is parang mga ano, nakikipag sugal tayo. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Malas na lang pag minalas ka talaga, pero napaka-lucky din pag sinuwerte ka. Ayan. Kailangan lang nating ano, lawakan din natin ang ating pag-iisip sa pag-business kasi nga katulad ko dahil nagtapos naman ako ng agricultural business, so ito talaga kaya ganito ang aking mga negosyo. Nagbe-business at the same time nagpa-farm din, kaya kailangan natin gamitin kung ano yung natutunan natin sa ating pag-aaral. Kaya thankful pa din ako dahil hindi lang sa pag-aalaga ng manok na layer ang ating pinagkakakitaan. Kaya ito, lugi man tayo, babawi pa rin tayo, libangon tayo mga kabakyard. Hindi natin kailangang hindi natin kailangang ma-stress sa ating pagkalugi. Kasi hindi naman ito sa lahat ng pagkakataon na ganito ang nangyayari sa ating buhay. Darating din ang time na makakaahon tayo. Kaya laban-laban lang. So ito, hanggang dito na lang ang aking ngayon mga kabakyard, dahil nalulungkot talaga ako sa sa nangyayari. Nalulungkot man, pero lalaban pa rin tayo. Kasi hanggat may umaasa sa atin, katulad ng aking mga anak na kailangan, lalong-lalo na meron pa akong special child na araw-araw talaga is nagtitake siya ng gamot. So hindi natin siya pwedeng pabayaan mga kabakyard. Kailangan nating labanan ang hamon ng buhay. Ayan. So sa mga new subscriber ko nga pala, maraming salamat sa inyo ha. Hindi ko kasi makita mga kabakyard ang mga names kasi hindi ako nakapaglista ng mga aking isa-shout out. Kaya next time na naman ulit ha mga kabakyard, pasensya na sa mga hindi ma-shout out ngayon. Ang masasabi ko na lang mga kabakyard is patuloy lang tayong manalangin sa ating Puong May Kapal na gabayan, patuloy tayong gabayan at tulungan sa ating mga pagsubok sa ating mga buhay. Ayan lang. So bye-bye na mga kabakyard. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nanonood at nagsishare ng aking mga video. Thank you very much. Ayan, bababay na tayo. Nakasombrero ako kasi ulan dito ngayon mga kabakyard dyan. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta ha. At sa lahat ng mga nagla-like and share sa aking mga videos. Thank you very much. Ayan, bye-bye. Love you all.